Good day mga idol! For today's vlog, pag-uusapan natin ang mga advantages at disadvantages, do's and don'ts kapag nag-install ng big tire o ang tinatawag na big tire concept. Papakita ko rin ang previous project ko na nag-install ako ng Ashmat few years ago at mga na-experience ko habang ginagamit ang aking unit. Bali di ko na sinama sa video ang pagtatanggal ng fairings. Diretso na tayo sa installation para hindi kayo antukin mga idol. Maaga naming sinimula ni Sir Mario, ang aking mechanic. Siya nag-convert, nag-install ng stock Yamaha Sniper Max sa aking Raider 150. And at this moment, I'm hoping na magiging smooth ang installation and no problem will arise. Guys, ito nga pala yung una kong subok ng big tire concept. Mr. Mac Remolacho ang gumawa last 2018 sa Novaliches, Quezon City ko pa siya pinagawa. By that time, bagong-bago pa ang aking motor. Okay na okay ang looks niya after ng installation. Poging-pogi after ng conversion. Kaya tinawag ko siya ng focus. Dito sa conversion namin ngayon, ito yung mga parts na ginamit namin. Big disc, front and rear for Sniper 150 modified. Ang brand niya, pinalitan na rin namin ang stock siya kasi sira na rin. Nasa 60,000 kilometers na rin ang service nito. Tumatagas na ang oil. Kaya pinalitan namin siya ng YSS G series. Tapos ang stock rear fender, modified siya. Pinagawa ko sa gumagawa ng mga fiber para maging suwak ang big tire sa pangilalim niya. Noon pa man, hilig ko na talaga ang big tires para mas stable ang handling at good braking. Yung tipong magkabiglaan man, malakas pa rin ang preno at hindi basta-basta mag-skid ang gulong. So para sa akin, mas safe ito kung tama ang pagkaka-install. Currently, kinakabit na yung mga disc pad natin yung sa likod. Nilalagyan na ng mga grasa bawat holes para swapping-swabe. At nakatingin na rin sa malayo ang ating mekaniko. Iniisip niya siguro kung magagawa niya ba o hindi. Sunod na clip ay ang modified rear fender. Tinabas siya pagtapos nilagyan ng fiber ang part na natabas tapos pintura na. Ayan ang shock at ang disc brake na kinabit namin pati conversion kit. Nandito rin ang step-by-step tutorial video na binilhan ko ng conversion kit on how to use and install the conversion kit. Bale pang Yamaha RS100 ang kasama ng kit na rubber damper para sa stock flange ni Raider 150. Palit din ang bearing sa unahan, spacer at dust seals. Ayan po ang tutorial. Ito po yan, no? Ito pong dalawa na to, sir, sa harap ng mag. Ito, papasok sa bearing. Pag linagay mo yung bearing sa harap ng mag, sir, pasok mo to sa loob. Pag nakapasok na to, dalawang bearing, kabilaan na yan. Tapos, ito, ipasok mo sa bearing. Okay mo, papasok. Yan, kabilaan yung top. Yan, tapos sa likod, so, sa likod ng mag, yung sa may sprocket, sa may plant shop, sa likod, papasok sa bearing ng mag sa likod. Tapos ito, sa likod ng flange, bali nakaganon siya. Ayun, tapos papatong yung flange dito. Tapos sa labas ng flange, yung stock na A few moments later. na spacer. Tapos sa kabilang A few moments later. sa may disc, papasok ito sa bearing. Tapos to, spacer sa bracket. So, yan, pag ganun yan eh. Yan. Ito, dito yan. Yan. Tapos swing arm. Ngayon. Tapos sa bracket naman, sir, tanggalin mo yung mga pin mo dun sa bracket mo, ilagay mo rito. Tapos lagyan mo ng grasa yung mga pin para suwabe siyang pumasok, labas-pasok. Doon kasi papasok yung yung pre-wheel. Kasi ito naman sa harap, pero mga pin dito yan. Bali, dito nakalagay. Tapos ito sa shock. So, pasok na gano'n. Okay na po. Nagdilaya ng washer. Normal yan sa Raider. Sa ganyan model, puro palit.
Kalang niya, kaya yun ang kalang. Kalang sa'yo eh. Kalang sa'yo. Tama. Busog. Hindi na naman eh. Atras agad na yung matras na yun. Ha? Working car, nilagay mo. Gusto ka natin sa din. Lalo ba yan? Lalo ang pinitas? Matigas na, matigas ang setting sa mga hanggang mahal ang setting. Dapat may 1 team. Hindi na sayo din. Laki point ko na. Parang sayo din. Natamaan nila. Naikabit na natin guys ang ating rear wheel, front naman. Nang pala yung Yamaha. Kaya pala ang dami season sa Yamaha. Nang pala yung Guys, naglagay tayo ng bracket sa front fender para hindi sumabit yung ating 9080 tire sa ating fender at naging okay naman siya. Naalaki tingnan niya. Parang big bike na eh. sa gilid, okay lang. Almost na ang ating installation. Inaayos na lang yung bracket, ina-adjust para eksakto yung fittings niya. Bali, naglagay tayo ng bracket para mas mapataas ang ating front fender. Dito mo yung nakakaan, yung kaya ako yung malangan. Mas masakit yung dati. Ayun, eh. Ubras sa laki, ubras sa baba. 120 lang yan. Ayan, nayari na po. Siya ang gumawa. Kakaruwash muna natin bago natin lagyan ng flooring.